Hey guys, what's up? I'm here in Clark today. And then isa dun sa mga nag-subscribers natin nag-donate ng pera. Kain daw tayo ng Wagyu. So today nandito tayo sa tapat ng Han Casino Resort. And then punta tayo sa steakhouse called The Deli. First time ko dito guys. Medyo fancy daw. For sure masarap to. So try natin guys. Look at that. Let's go for ano ba yung Wagyu guys? Angus beef na lang. Isang rib eye tsaka may coke zero. Yes, sir. Ayan. Yung rib eye, sir, ano gusto niyo? Medium rare. Medium rare, mashed potato or rice? Mashed potato. Thank you. Let's go. Thank you. Smells good, guys. Okay. Ang sarap. Look at that, guys. So, medyo malambot yung mashed potato nila. First time kong kumain ng mashed potato na medyo malambot. Sarap. So, I ordered medium rare. So, mukhang medium to. Mga medium, pero okay lang. First time kong kumain sa fancy na restaurant. Kala ko mga 2,500, 4,000 yung bill ko. Nasa 1,600 lang. Nagkamali sila ng bill. Muntik na, no? Muntik na silang mabad shot sa akin. Hi. Although nakakain na ako ng ng steak na 2.5 sa Yachts Restaurant, but that's like 10 years ago. Tapos di ko pa ma-appreciate nun yung steak. Ang luto ko nun well done. Ngayon medium rare na yung gusto natin kasi nga mas flavorful, no, kapag medium rare. Pag hindi gaano luto yung loob, ngayon na-appreciate ko na yon. Parang butter. Ang lambot ng beef dito. Very maamoy yung lasa, which I really prefer kapag kumakain ako ng steak. Highly recommended. Tas walang gaanong tao. So guys, really good steakhouse siguro yun. Kasi puro mga foreigner yung mga kumakain. Nung lumabas ako, may mga naka-big bike na mga foreigners yung nagsidatingan. Doon sila kakain, no? Very good, very good. Definitely babalik ako doon, guys. Sarap. Hi guys, musta? Steak tayo ulit. This time, ganda rin yung reviews na nakita ko. Medyo higher end siya, no? It's a place called Bellissima. Tikman natin yung hopefully meron silang Wagyu steak today. Kung wala, hanap na lang tayo kung anong merong tikman. Masarap tikman, na? Sige guys. Ito siya guys, Bellissima. Wala pang kumakain.
pasta. They have subs, meatballs. This is what we'll try. Wagyu. I like this one. Makita mo dito yung kitchen. Let's see. Yun. Check out Kuya. So they're still in the Christmas mood, but it's already January. Itong complimentary bread nila, no? Ang lambot, mukhang bagong luto. So malambot pero medyo makunat. Parang typical for mga western bread. Masarap siya. Medyo may garlic siya. So, tapos may dip siya na I think tomato siya. Tomato dip. Tomato based dip. Ang sarap. Alam nyo guys, okay yung place, no? Kaso sa labas hindi maganda yung view. Here you go. Ayan, thank you Kuya. Looks great. Let's check consistency. Looks medium rare naman. Ano yung gravy? Okay, doesn't look like your typical gravy to. Mashed potato. Okay. So, tignan natin kung alin yung mas masarap. Ang bango. So, tingnan nyo guys. Parang butter yung mashed potato nila. Mas marami yung serving niya kaysa dun sa The Deli sa Clark. I think mas masarap yung mashed potato doon. But this one's really good pa rin. Yung gravy niya actually okay siya. Nothing special pero I think good yung gravy sa typical na Pinoy. Kaso ako kasi hindi ako mahilig mag-gravy. Try natin ngayon yung steak. Medium rare naman. Sarap. So, tingnan nyo guys, oh. Medium rare talaga. Sumbango. Beef na beef. Ang lambot. Ang bango. Tsaka yung gravy niya hindi siya
matapang. It complements the meat. Siguro ang babaguhin ko lang dito is medyo on the salty side siya. Manipis kasi yung in-order ko. Mahal 1.9, no? 250 grams. Pero ang sarap, guys. Parang dapat binili ko yung mas mahal. Kaya 1.9. Sulit to, guys. Sobrang lambot. Yan guys, kape muna tayo. Thank you. Ay, thank you po ate. Yan. Let's go guys. Ang sarap ng steak nila dun sa Bellissima. Beef na beef siya. Anyway, first time ko rin namang mag-Wagyu. I can't compare sila ng daily yet kasi magkaibang cuts yung kinain ko, but between the two so far, kasi walang Wagyu yung isa, mas gusto ko yung Wagyu na beef. Ang sarap. At saka napansin ko yung steak sa Bellissima, gumamit sila ng herbs. I think thyme yung ginamit nila. So masarap. Sarap siya. Kasi ako, honestly, kapag nagluluto ako ng steak, gusto ko hinahaluan ko ng thyme or rosemary. Kapag pork, rosemary yung gusto ko. Kapag beef, gusto ko thyme. Ayun, so kung mag-i-steak kayo sa Pampanga, I would highly recommend the Daily tsaka Bellissima. Medyo pricey siya. Nasa 2.2 yung binayad ko. Kumain ako ng Wagyu. Yun yung pinakamura, 250 grams. 1.9. Tapos nag-sides ako ng mashed potato. Yung mashed potato nila, it's nothing too special, pero paano ba? Malaki na yung serving. It's better than yung fast food na mashed potato. Mas masarap yung sa deli. Pero kapag babalik na ako sa Bellissima, o order ako ulit ng mashed potato, masarap yung gravy nila. And then yung maganda, magkaiba yung gravy nila for mashed potato at saka gravy nila for the steak. Yung gravy nila, akala ko matamis kasi mukhang mangtamas yung consistency. Pero wala siyang tamis. Very beefy goodness. Tapos makikita mo may pepper. Ma-pepper yung gravy nila. Although hindi ako mahilig sa gravy, nag-gravy talaga ako sa Bellissima. Hindi lahat ng bites nakita nyo naman. Pero yun, bagay yung gravy nila dun sa steak. It complements yung meat. Kasi ako honestly guys, mas gusto ko yung walang sausawan Gusto ko nalalasahan yung meat. So kapag nagsasawsawan ako, very konti lang nilalagay ko. Yung gravy nila, highly recommended. So definitely babalik tayo sa Bellissima. Hopefully meron din mag-donate ulit, no? So very very fortunate tayo, may friends tayong nagsusupport sa channel para may ma-vlog tayo. At the same time, para may ma-enjoy din tayo as a friend. So thank you guys. Thank you sa sumusupport sa channel. Lalong-lalo na sa mga sponsor natin, nagpapadala ng pera tas kakain tayo. Wala akong mareklamo guys. Thank you so much. Ayan, so yung channel natin, hindi tayo bayaran. May nagpapadala ng pera.
Pero nagre-request lang sila kung ano yung kakainin mo. Hindi sila yung nagdidikta kung saan kakain. So ito, nahanap ko sa Reddit. Tsaka nag-research din ako saan yung masarap yung steak. Kasi nasanay ako, yung mga kinakainan kong steak places, mga unli. So kapag yung mga unli, you don't expect too much kapag unli eh. Kasi most likely yung mga mumurahing cuts yung siniserve nila sa mga unli na steak. Ito USDA beef. Kitang kita naman sa video, no? Ang lambot ng meat, ang bango, sana nalasahan nyo rin. Beefy. Most likely maganda rin yung marbling na. Wala silang naka-display na meat, so baka hindi sila nagbebenta ng meat. Ayun guys, try nyo Bellissima. Ilalagay ko yung coordinates sa description sa Google Map. So abangan nyo na lang guys. Thank you so much. And sana palagi nyo pa rin i-support yung channel na to. Thank you guys. Don't forget to subscribe, like, or comment dito sa Romantic Baldi guys. So looking back guys, no, yung mga kinainan natin 1.5 ba? 1.6 ganyan, tas 2,000. Hindi naman ganun kalayo yung lasa niya dun sa buffet na 700, 800 ganyan. Pero yung advantage mo dito pag kumain ka sa higher end na mga steakhouse, konti tao. So makakakain ka, okay siyang pang date, pang family, pang intimate na mga kainan. So I think dun yung value niya. Pero kung yung mga barkada mo lang ganyan, okay lang maingay, no? Actually, okay din yung masaya, yung marami kang kalaban sa pagkain, no? Yung mga buffet. Okay yung buffet na, or yung mga unleashed steak. Pero yun nga, kung intimate yung kain nyo, no guys. Lalo na kung date yan, anniversary, no? Or family. I think okay yung punta kayo sa mga steakhouse. Sulit siya, in my opinion. Tulad niya, no, twice tayong kumain sa dalawang to. Ang customers nila isa, dalawang tables lang, tas kasali ka. Possible siguro, although alanganin ding oras din akong kumain, no? But I'm guessing hindi siya palaging puno kasi nga medyo expensive yung menu nila. Kayo guys, anong tingin nyo? Kung i-rate ko kasi yung pagkain doon, let's say 9 yung sa higher end na, sabihin na natin 10, no? Let's say ang rating natin 10 doon sa Bellissima at saka sa Delhi, yung steak. Nasa 7 yung ano eh, yung mga mas murang kainan na steak. Yung mga unli nasa 6 lang, ganyan. 6.5, 7 pag generous na, pag medyo masarap yung cuts nila. Hindi naman ganun kalayo. Hindi naman sobrang ganun kalayo yung sarap na beef is beef. Honestly, basta maganda yung marbling ng beef, masarap siya. So kung nakachamba ka, no, dun sa mga unli steak tsaka mga buffet, sulit na siya. Pero yun nga, yung habol mo sa higher end, matik masarap, hindi tsambahan, matik masarap yung steak. Tapos pagkatapos yung steak na yun, no, kakainin mo hindi maingay. Meron kang waiter na kapag tinawag mo yung waiter, darating agad.
Hindi yung mandami kayong tumatawag sa waiter, so minsan may mga nagtatampo na hindi na asikaso kasi hindi agad dumating yung waiter. Kasi nga marami kayong tables. So, kung gusto mong may peace of mind ka, wala kang inaalala kundi yung kasama mo, at saka yung mag-enjoy ka lang sa pagkain mo, I would guess sulit na to yung mga 1,600 2,000 budget for food. Anong sa tingin nyo? Hehehe. Yun, advice ko lang naman. Kung mayaman ka, doon ka palagi sa mahal. Bakit? Kasi mas masarap, mas sulit, tas sure malambot, tas di pa dugyot yung mga tao. Minsan kasi makakatsamba ka sa sa mga buffet, ang dugyot ng mga tao, nawawalan kang ganang kumain, di ba? Ayun, so malay mo makapag-network ka pa sa mga higher end na places, no? Ayun guys, so kain lang tayong kain guys. So please continue supporting my channel. Kung nagustuhan nyo to, please like, comment, and subscribe. Kung meron kayong suggestion na place na kakainan ko or may request kayong pagkain, just tell me and then I'll try to accommodate you guys, no? Sige, so long guys, thank you.